Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, walang katumbas ang pagmamahal ng isang ina. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo, magtiis at ibigay ang lahat. Pero paano kung ang mismong pagmamahal na iyon ang magiging sandata na wawasak sa kanyang mundo? Ito po ang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamasakit na sugat ay nagmumula sa taong pinakamamahal natin. Samahan ninyo kami sa unang kabanata ng Pinalayas ako ng sarili kong anak, pero hindi niya alam na may itinatagong akong 500 bobo na lihim. Kasabay ng pagbagsak ng malakas na ulan ay ang marahas na pagsara ng pinto ng tahanang sinag. Ang pinto na yon na ilang dekada niyang pinunasan, inalagaan at binuksan para sa lahat ay isinara na ngayon sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala si Diwa. Nakatayo lang siya sa labas, nanginginig. Hindi dahil sa lamig na hatid ng hanging kumakalat sa kanyang basang-basang damit, kundi dahil sa matinding kirot na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kahoy na pinto. Sa isip niya, halos nakikita pa niya ang mga gasgas sa ilalim nito. Mga gasgas na gawa ng laruang truck ni Hayo noong bata pa ito. Naalala niya kung paano niya ito pinagalitan noon, pero sa huli ay niyakap lang din at pinatawa. Ngayon, ang batang yon, ang kaisa-isa niyang anak, ang siyang nagtulak sa kanya palabas. "Hay, anak!" Halos pabulong na tawag niya. Umaasang isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malakas na dagundong ng kulog. Mahigpit niyang niyakap ang nag-iisang bagay na nadala niya. Isang nakakwadrong litrato ng kanyang yumaong asawa, si Luntian. Ang salamin nito ay nabasag na, ngunit ang nakangiting mukha ni Luntian ay malinaw pa rin. Isang nangiti na tila nangungusap. Nagtatanong kung paano sila humantong sa ganito. Paano nga ba? Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, kasing liwanag ng kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan. Isang linggo pa lang ang nakalipas. Maganda ang sikat ng araw at abala si Diwa sa paghahanda ng paboritong adobo ni Hayo. Ang amoy ng bawang at tuyo ay pumuno sa buong tahanang sinag. Pumasok si Hayo sa kusina, may daladalang ngiti at isang bungkos ng dokumento. "Inay," malamig na tawag nito. Niyakap siya mula sa likuran. "Ang bango naman ng niluluto ninyo. Talagang the best cook sa buong mundo ang nanay ko." Napangiti si Diwa. Ang mga ganitong sandali ang nagpapagaan sa lahat ng kanyang pagod. "Nambola ka na naman. Maupo ka na at malapit na itong maluto." "Inay, sandali lang po," sabi ni Hayo. Inilapag ang mga papel sa mesa. "May ipapapirma lang po sana ako. Para po ito sa maliit na business na sinisimulan namin ni Silakbo. Kailangan lang po ng proof of residency at a few other things. Alam nyo na, para sa loan." Tiningnan ni Diwa ang mga papel. Napakaraming letra, mga salitang hindi niya maintindihan. Pero ang nakita niya lang ay ang pag-asa sa mga mata ng kanyang anak. Ang pangarap nitong umasenso. At para sa isang ina, sapat na yon. "Siyempre anak, para sa kinabukasan mo, lahat gagawin ko," sabi niya, puno ng pagmamalaki. Kinuha niya ang ballpen na iniabot ni Hayo. Medyo nanginginig ang kanyang kamay dahil sa edad, ngunit buong puso siyang pumirma sa bawat pahinang itinuro ng anak. Hindi niya binasa, hindi niya kailanman pinagdudahan si Hayo. Ang bawat pirma ay tanda ng kanyang pagmamahal at tiwala. Hindi niya alam na ang bawat pirma pala ay isang pako na ibinabaon sa sarili niyang kabaong. Isang malakas na kulog ang muling gumising sa kanya mula sa masayang alaala. Ang init ng pagmamahal na naramdaman niya noon ay napalitan ng nagyayelong katotohanan. Ang mga papel na yun pala ay isang deed of sale. Ibinenta niya ang sariling bahay sa sarili niyang anak
sa halagang wala ni isang kusing. At ngayon, ang bahay na yon na ipinundar nila ni Luntian na puno ng alaala ng kanilang pamilya ay pag-aari na ni Hayo at ni Silakbo. Naalala niya ang matalim na tingin ni Silakbo kanina, ang ngisi sa labi nito habang kinukuha ng dalaga ang mga gamit niya at inilalagay sa isang basurahan. "Matanda ka na, Diwa," ang malamig na sabi nito habang si Hayo ay nakatayo lang sa likod, hindi makatingin sa kanya. "Panahon na para magpahinga ka sa labas." Ang bawat salita ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Nagsimula siyang maglakad. Walang tiyak na patutunguhan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagmimistulang mga bituing lumalabo sa kanyang paningin na puno ng luha. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat patak ng ulan ay isang paalala ng kanyang kabiguan. "Bakit, Hayo? Saan ako nagkulang?" Ang tanong ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Hindi niya namalayan na nasa gitna na pala siya ng isang kalsada. Ang pagod, gutom, at pighati ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga tunog ng busina at ng ulan ay unti-unting humina na parang nanggagaling sa malayo. Ang huli niyang nakita ay ang papalapit na ilaw ng isang sasakyan. Pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig at basang semento. At bago siya tuluyang mawalan malay, may narinig siyang isang sigaw. "Tulungan niyo siya! May natumba!" Isang pares ng sapatos ang tumatakbo palapit sa kanya. Iyon na ang huling namulatan ng kanyang isipan. Amoy ng sabon at bagong labang kumot ang unang gumising sa diwa ni Diwa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, puti ang dingding. Saan ako? Naramdaman niya ang malambot na unan sa ilalim ng kanyang ulo at ang makapal na kumot na bumabalot sa kanyang katawan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit sa ulo at panghihina ang pumigil sa kanya. "Hija, dahan-dahan lang." Isang malumanay na boses ang kanyang narinig. Nakita niya ang isang babaeng may edad na rin. May mga kulubot sa gilid ng mga mata na nagpapahiwatig ng maraming taon ng pagngiti at pag-aalala. Nakasuot ito ng simpleng duster at may hawak na isang baso ng tubig. "Nasaan po ako?" tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay paos at mahina. "Nasa isang pansamantalang tuluyan ka, anak." "Ako si Karing," sagot ng babae. Inalalayan siyang uminom. "Nakita ka ng isang tricycle driver na walang malay sa kalsada kagabi. Mabuti na lang at nadala ka agad dito." Pansamantalang tuluyan. Ang mga salitang yon ay parang mga dagang tumusok sa puso ni Diwa. Wala na siyang tahanang sinag. Wala na siyang pamilya. Isa na lang siyang palaboy na kinaawaan. Muling nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namuo. "Salamat po, Aling Karing," hirap niyang sabi. Sa sumunod na 2 araw, si Diwa ay parang isang anino. Nakaupo sa isang sulok ng maliit na kwarto, tulala. Yakap-yakap pa rin ang basag na litrato ni Luntian. Pinapakain siya ni Aling Karing, kinukumutan, kinakausap. Ngunit ang isip ni Diwa ay lumilipad sa malayo. Para siyang isang punong binunot mula sa kanyang ugat. Wala nang saysay, walang patutunguhan. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang sumunod kay Luntian. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog na, binuksan ni Diwa ang isang maliit at lumang baul na bakal. Ang natitirang pag-aari niya na naisalba ng tricycle driver. Nasa loob nito ang ilang mga lumang damit, ang panyong may borda ng pangalan ni Luntian, at isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang isang passbook. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ito. Naroon pa rin. Ang mga numero ay tila sumisigaw sa kanya sa dilim. 500,000 ₱500 milyong. Isang halaga na kayang bilhin ang 10 tahanang sinag. Isang halaga na kayang magbigay ng maginhawang buhay.
Pero para kay Diwa, ang perang ito ay hindi pera. Ito ay dugo. Ito ay luha. Ito ay ang presyo ng buhay ni Luntian. Muli, bumalik ang bangungot. Ang tunog ng nagkikiskisang bakal. Ang nakakasilaw na ilaw. Ang sigaw niya. Ang huling pagbigkas ni Luntian sa kanyang pangalan bago ito pumikit magpakailanman. Nasa kabilang sasakyan ang isang lasing na driver. Mabilis ang naging paglilitis. Napatunayang kasalanan ng driver ang lahat. Ang kumpanya ng trucking na pinagtatrabahoan nito ay nag-alok ng settlement para maiwasan ang mas malaking iskandalo. 500 milyon. Tinanggap niya ito noon, hindi para sa sarili niya. Tinanggap niya ito para sa kinabukasan ni Hayo na noon ay 10 taong gulang pa lamang. Ngunit hindi niya kailanman nagalaw ang pera. Paano niya gagastusin ang isang bagay na nagpapaalala sa kanya araw-araw ng kanyang pinakamalaking kawalan? Paano niya sasabihin kay Hayo na ang bawat laruan, bawat pagkain, bawat luho na ibibigay niya ay binayaran ng buhay ng ama nito? Kaya itinago niya ito. Ibinuhos niya ang kanyang oras at lakas sa pagtatrabaho, sa pagtitipid. Itinaguyod niya si Hayo sa sarili niyang pawis. Ang pera ay nanatiling isang madilim na lihim, isang mabigat na krus na siya lang ang pumapasan. Ayaw niyang madungisan ang alaala ng kanyang asawa at ayaw niyang lumaki si Hayo na may pasan-pasang bigat ng isang trahedya. Ngunit tila nagkamali siya. Ang kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang pagtatago sa katotohanan. Ito ba ang naging dahilan kung bakit hindi natutunan ni Hayo ang tunay na halaga ng mga bagay? Napahagulhol si Diwa sa sulok ng kwarto. Isang iyak na puno ng pagsisisi, panghihinayang at galit. Galit sa mundo, galit sa tadhana, galit sa sarili. Niyakap niya ang passbook. Ang malamig nitong takip ay tila nagyayelo sa kanyang balat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtangis, isang bagong damdamin ang unti-unting umusbong. Isang apoy. Ang perang ito, na simbolo ng kanyang kahinaan at kalungkutan, ay maaari ring maging simbolo ng kanyang kalakasan. Ang trahedyang ito, na halos pumatay sa kanyang espiritu, ay maaari ring maging dahilan ng kanyang muling pagbangon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magiging biktima. Kinuha nila ang kanyang tahanan. Kinuha nila ang kanyang dignidad. Pero hindi nila makukuha ang alaala ni Luntian. At hindi nila matatapakan ang pagiging ina niya. Tumayo si Diwa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang mga matang kanina lang ay puno ng kawalan ng pag-asa ay nagbaga ngayon sa determinasyon. Hinawakan niya ang lumang dinumerong telepono sa pasilyo ng tuluyan. Naghulog siya ng ilang barya. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Ngunit ngayon ay hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa nag-aalab na galit at uhaw sa katarungan. Hinahanap niya ang numero ng isang law firm na minsan niyang narinig sa radyo. Isang firm na kilala sa pagtulong sa mga naaapi. Nang may sumagot sa kabilang linya, huminga siya ng malalim. Hello. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ito ay matatag. Puno ng bigat. Puno ng layunin. Kailangan ko ng tulong. Ninakaw sa akin ang lahat. Ang opisina ng Serrano na Associates Law Firm ay malayo sa mundong kinagisnan ni Diwa. Mataas ang gusali, malamig ang aircon, at lahat ng tao ay abala at mabilis kumilos. Kung sa ibang pagkakataon, marahil ay naramdaman niyang hindi siya bagay dito. Ngunit ngayon, wala siyang pakialam. Dala niya ang isang determinasyon na mas matibay pa sa salamin at bakal ng gusaling iyon. Nakaharap niya si Attorney Lorna Serrano, isang babaeng nasa mga 40, may matalas na tingin at porsigidong tindig. Habang ikinukwento ni Diwa ang lahat, mula sa pagpirma hanggang sa pagpapalayas, hindi kumukurap ang abogado. I see, sabi ni Atty. Serrano pagkatapos ng mahabang katahimikan. This is a classic case of fraudulent acquisition through undue influence. Ang problema, ginang magtanggol
ay nasa anak ninyo ang pirma ninyo. It will be your word against his. Naiintindihan ko po, sagot ni Diwa. Mahigpit ang hawak sa laylayan ng kanyang damit. Pero hindi po ako nagsisinungaling. Inabuso niya ang tiwala ko. Naniniwala ako sa inyo. Mabilis na tugon ng abogado. At sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam ni Diwa. Pero sa korte, hindi sapat ang paniniwala. Kailangan natin ng ebidensya. This will be a difficult, painful and very public fight. Handa po ba kayo? Tumingin si Diwa sa labas ng bintana. Mula doon, tanaw niya ang maliliit na tao sa ibaba. Bawat isa ay may sariling laban. Tumango siya. Para sa bahay na ipinundar namin ng asawa ko, para sa katarungan, handa po ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Atty. Serrano. Good. Then let's start the war. POV, Hayo di Machulangan. Habang si Diwa ay nagsisimula ng digmaan, si Hayo naman ay nalulunod sa kasiyahan. Ang tahanang sinag ay hindi na tahimik. Napalitan ng malakas na tugtugin at tawanan ang dating katahimikan nito. Ang mga kaibigan ni Silakbo ay naroon. Umiinom ng mamahaling alak na nakalagay sa mga basong dati ay ginagamit lang ni Diwa tuwing Pasko. Nakaupo si Hayo sa sofa, hawak ang isang baso ng whiskey. Pinagmamasdan niya si Silakbo na sentro ng atensyon, tumatawa, nakikipagkwentuhan. Napakaganda nito. Ito ang babaeng pinapangarap niya. At ang buhay na ito, ang magarang bahay, ang mga kaibigan, ang pera ay naibigay niya. Pero sa gitna ng ingay, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ina, ang mukha nitong puno ng pagkalito at sakit nang itulak niya ito palabas. Ang mga mata nitong nagtatanong, "Bakit anak?" Napapikit siya ng mariin. "Huwag mo na siyang isipin." Bulong ni Silakbo sa kanyang tenga. Bigla na lang itong sumulpot sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang dibdib. Ginawa natin ang tama. Matanda na siya. Kailangan na niyang magpahinga. At tayo naman, kailangan nating simulan ang buhay natin. Pero, pinalayas natin siya, Silakbo. Mahinang sabi ni Hayo. Sa sarili niyang bahay. Bahay natin ngayon. Pagtatama ni Silakbo, may diin sa bawat salita. At hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang magkaroon ng sarili mong pag-aari? Ang patunayan sa lahat na kaya mong umangat sa buhay? Inalis ko lang ang sagabal sa'yo, mahal. Tama si Silakbo. Ito nga ang gusto niya. Sawang-sawa na siyang maging anak lang ni Diwa. Gusto niyang magkaroon ng sariling pangalan. Pero bakit may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali ang lahat ng ito? Niyakap siya ni Silakbo. Hayaan mo na. Mag-enjoy lang tayo. Sinubukan ni Hayo ng ngumiti. Itinaas niya ang kanyang baso. Yeah, enjoy. Pero ang lasa ng alak ay tila naging mapait. Makalipas ang isang linggo, dumating ang sulat. Isang courier ang nag-abot nito sa kanila habang nag-aalmusal sila sa hardin kung saan dati ay nagtatanim ng mga rosas si Diwa. Nang buksan ni Hayo ang sobre, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang summons mula sa korte. Idinidimanda sila ni Diwa magtanggol. Ano yan? Tanong ni Silakbo. Inagaw ang papel. Binasa niya ito at unti-unting gumuhit ang isang nangisi sa kanyang mga labi. Hindi itong ngisi ng takot. Ito ay ngangisi ng isang taong nag-aabang. Anong gagawin natin? Natatarantang tanong ni Hayo. May pera ba si inay para sa abogado? Tumawa si Silakbo, isang tawang malamig at walang kagalakan. Inilapag niya ang papel at humigop ng kape. Tumingin siya kay Hayo. Ang mga mata ay parang dalawang itim na bato. Huwag kang mag-alala. Mahal, sabi niya sa isang boses na puno ng kumpiyansa. Isang boses na nakapagpakilabot kay Hayo. May alas ako laban sa nanay mo. Malayo sa marangyang tahanang sinag, sa isang bahagi ng lungsod na tila kinalimutan na ng kaunlaran, naroon ang Manila North Cemetery.
Dito sa gitna ng mga nagtataasang puntod at mga mausoleo ng mayayaman ay may isang maliit na seksyon kung saan ang mga nicho ay magkakadikit, halos magkakapatong na. Dito dinala ng mga paa si Silakbo Almeda. Nakasuot siya ng itim na bestida at malaking salamin. Tila ayaw magpakilala. Sa kanyang kamay ay may dala siyang isang kandila at ilang bulaklak na nagsisimula ng malanta. Huminto siya sa harap ng isang simpleng nicho. Walang pangalan, isang numero lang ang nakasulat, A417. Itay, bulong niya, ang kanyang boses ay halos kainin ng hangin. Kamusta na po kayo dyan? Sinindihan niya ang kandila at inilagay sa isang tabi. Hinaplos niya ang magaspang na semento. Walang luha sa kanyang mga mata. Matagal nang natuyo ang mga ito. Ang natitira na lang ay isang apoy na hindi namamatay. Malapit na, Itay. Malapit ko nang makuha ang hustisya para sa'yo. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan, sa isang madilim na silid-bisita ng kulungan. 10 taong gulang si Silakbo noon, maliit, payat, at may mga matang laging puno ng takot. Sa kabilang panig ng makapal na salamin ay ang kanyang ama, si Ricardo Almeda. Ang dating masayahin at malakas niyang ama ay isa na lang anino ng dati nitong sarili. Payat, may malalalim na mga mata at basag na ang boses. Patawarin mo si Itay, anak, sabi nito. Ang kamay ay nakadikit sa salamin. Hindi ko sinasadya. Pero sabi niyo po, hindi niyo kasalanan? Nalilitong tanong ng batang si Silakbo. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Sa mundong ito, anak, kung mahirap ka, palagi mong kasalanan. Ang pamilya ng namatay, mayaman sila, makapangyarihan. Kailangan nila ng masisisi. At ako ang pinakamadaling sisihin. Magtanggol. Bulong ng kanyang ina, nakatabi niya. Puno ng galit ang boses. Tandaan mo ang apelyidong yan, Silakbo. Sila ang sumira sa buhay natin. Mula noon, ang apelyidong yan ay naging isang sumpa na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang tainga. Ang kanilang buhay ay gumuho. Ibinenta nila ang lahat ng kanilang ari-arian para sa mga abogado, ngunit natalo pa rin. Pinalaya sila sa kanilang inuupahang bahay. Ang kanyang ina ay nagkasakit sa puso dahil sa sobrang sama ng loob at pumanaw rin makalipas ang ilang taon. Naiwan siyang mag-isa. Lumaki siya sa lansangan, sa awa ng mga kamag-anak. Dala-dala ang puot na ipinamana sa kanya. Sabi nila, aksidente daw. Patuloy ni Silakbo sa kanyang monologo sa harap ng puntod. Pero alam ko, Itay, hindi yun totoo. Sila ang may kasalanan, pero dahil may pera sila, ikaw ang nagdusa. Binuksan niya ang kanyang pitaka at kinuha ang isang lumang kwintas na may pilak na laket. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang maliit at kupas na litrato ng kanyang ama. Isang lalaking nakangiti, bago pa man sirain ng trahedya ang lahat. Para sa iyo ito, Itay. Bulong niya, hinahaplos ang litrato. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Ang paglapit niya kay Hayo ay hindi aksidente. Ito ay isang plano na binuo niya sa loob ng maraming taon. Pinag-aralan niya ang pamilya, magtanggola. Nalaman niyang may anak itong lalaki, isang lalaking may kahinaan sa magagandang bagay at uhaw sa pagkilala. Si Hayo, ang kanyang naging susi. Ang pag-ibig na ipinapakita niya rito ay isang kasinungalingan. Ang bawat halik, bawat yakap ay may kaakibat na lason. Ang kanyang pakay ay hindi lang ang pera o ang bahay. Ang gusto niya ay wasakin si Diwa magtanggol. Gusto niyang maramdaman ni Diwa ang sakit na naramdaman ng kanyang ina. Gusto niyang maranasan ni Diwa na mawalan ng lahat. Gusto niyang ang anak na pinalaki nito ay maging instrumento ng kanyang pagbagsak. Iyon ang tunay na hustisya para sa kanya. Pag umalis, may kinuha si Silakbo mula sa kanyang bag. Isang luma
at naninilaw na clipping mula sa isang dyaryo. Nakasulat dito ang headline, Tragic Accident Claims Life of Businessman Luntian Magtanggol. Kinuha niya ang isang pulang ballpen. Dahan-dahan, ngunit may bagsik. Binilugan niya ang pangalan ni Luntian Magtanggol. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig, mapanganib, at puno ng isang pangako ng paghihiganti. Malapit na, Ginang Magtanggol, magbabayad ka rin. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik, ngunit para kay Diwa, ang hangin ay mabigat at nakak-suffocating. Ito ang unang araw ng pagdinig. Nakaupo siya sa tabi ni Attorney Serrano, habang sa kabilang panig ng silid ay nakaupo si Hayo at si Lakbo. Hindi man lang siya magawang tingnan ng sarili niyang anak. Ang mga mata ni Hayo ay laging nakatutok sa sahig. Si Silakbo, sa kabilang banda, ay nakatingin sa kanya ng diretsyo. Walang emosyon, malamig. Tila isa siyang estranghero na pinapanood lang ang isang palabas. Ang abogado nila, isang lalaking makinis magsalita at may mapanuyang ngiti, ay nagsimulang magsalita. Your Honor, ang kliyente ko, si Ginoong Hayo Di Maculangan, ay minabuting bilhin ang property mula sa kanyang ina upang masigurado na ito ay mapapangalagaan. Sa katunayan, ang kanyang ina, si Ginang Diwa Magtanggol, ay nagpapakita na ng mga senyales ng pagiging ulyanin at pagkalito sa mga nakalipas na buwan. Bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Diwa. Nagpatuloy ang abogado sa pagpipinta ng isang larawan. Isang larawan ng isang matandang babae na wala na sa tamang pag-iisip, isang inang pabigat na at hindi na kayang magdesisyon para sa sarili. Naglabas pa sila ng isang pekeng medical certificate na sumusuporta sa kanilang mga kasinungalingan. Objection, Your Honor. This is character assassination, madiing sabi ni Attorney Serrano. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Nakita ni Diwa ang pagdududa sa mga mata ng mga tao sa loob ng korte. Naramdaman niya ang paghuhusga. Nang matapos ang sesyon, halos hindi na siya makatayo. Naramdaman niya ang matinding panghihina. Parang gusto niyang tumakbo, magtago, at umiyak na lang. Diwa, look at me, sabi ni Attorney Serrano, hinawakan ng kanyang mga balikat. Huwag kang magpapadala sa kanila. This is their strategy, to break you down. We need to fight back. Paano, attorney? Paano tayo lalaban sa mga kasinungalingan? Tanong ni Diwa. Ang boses ay nanginginig. Sa pamamagitan ng katotohanan, sagot ng abogado. Kailangan nating ipaalala sa korte kung sino ka, kung ano ang pinagdaanan mo. We need to tell them the story of Luntian. Kinagabihan, sa maliit na opisina ni Attorney Serrano, ang sahig ay napuno ng mga lumang dokumento. Dinala ni Diwa ang lahat ng papeles na may kinalaman sa pagkamatay ni Luntian. Mga police report, mga legal settlement, mga lumang litrato. Habang tinitingnan ang mga ito, bumabalik ang lahat ng sakit. Pero sa halip na magpatalo, ginamit niya ito para kumuha ng lakas. Ginawa nila ito para siraan ka, sabi ni Attorney Serrano. Binabasa ang mga papeles. Gagawin natin ito para ipakita kung gaano ka katatag. Madaling araw na nang sila ay halos matapos. Pagod na ang kanilang mga mata. Ibinalik ni Diwa ang isang litrato ni Luntian sa kahon nang biglang may nahulog na isang kapirasong papel. Isa itong kopya ng police report. Luma na at medyo naninilaw. Pinulot ito ni Attorney Serrano. Binasa niya ito, hindi dahil may hinahanap siyang bago, kundi para lang siguraduhing kumpleto ang lahat. Sumimsim siya ng kape. Ang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa mga nakasulat. Pangalan, Petsa. Lugar ng aksidente. Mga testimonya. At pagkatapos, huminto siya. Tinitigan niya ang isang pangalan na nakasulat sa report. Kumunot ang kanyang noo. Binasa niya ito ulit, dahan-dahan, na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Naramdaman ni Diwa ang biglaang pagbabago sa atmosfera.
May problema ba, attorney? Hindi sumagot si Attorney Serrano. Kinuha niya ang folder ng kaso ni Diwa laban kay Hayo. Binuklat niya ito at hinanap ang isang dokumento, ang birth certificate ni Silakbo na isinumite nila bilang ebidensya. Inilagay niya ang dalawang papel, ang lumang police report at ang bagong birth certificate. Nang magkatabi sa ilalim ng ilaw, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Attorney? Nag-aalalang tanong ni Diwa. Dahan-dahang itinaas ni Attorney Serrano ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay nanlalaki, puno ng pagkabigla na may halong takot. Diwa, nagsimula ang abogado. Ang boses ay halos pabulong. Ang buong pangalan ng girlfriend ng anak mo ay Silakbo Almeda. Tama? Opo, sagot ni Diwa. Kinakabahan. Tinuro ng abogado ang isang linya sa lumang police report. Basahin mo ito. Kinuha ni Diwa ang papel. Hinanap ng kanyang mga mata ang tinuturo ng abogado. Ito ay ang bahagi na naglalaman ng pangalan ng driver ng truck na nakabangga sa kanilang sinasakyan. At doon, malinaw na nakasulat sa itim na tinta na tila sumisigaw sa kanya. Name of driver at fault, Ricardo Almeda. Almeda. Ang apelyido ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang malakas na kampana. Isang malagim na realisasyon ang unti-unting gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang katotohanang napaka-imposible, napakasaklap, na halos hindi kayang tanggapin ng kanyang isip. Nabitawan ni Diwa ang papel, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito maaari, hindi ito pwedeng maging totoo. Ngunit naroon ito, nakasulat, itim sa puti. Isang koneksyon mula sa malagim na nakaraan patungo sa masakit na kasalukuyan. Isang plano, isang paghihiganti. Diyos ko. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig habang ang mundo niya ay muling gumuho sa pangalawang pagkakataon. Mula nang magsimula ang kaso, napansin ni Hayo ang pagbabago kay Silakbo. Ang dating malambing at mapag-alalang babae ay unti-unting nagpapakita ng ibang kulay. Siya ay naging iritable, mainitin ang ulo, at tila laging may itinatagong galit. Bakit ba ang dungis-dungis ng kasambahay na yan? Palitan mo na yan bukas. Sigaw nito isang umaga, matapos makakita ng bahagyang alikabok sa ibabaw ng mesa. Napatingin si Hayo sa matandang kasambahay na halos maiyak sa takot. Ito ang kasambahay na kinuha nila matapos nilang palayasin si Diwa. Silakbo, tama na. Mahinang saway niya. Anong tama na? Bumaling ito sa kanya. Nanlilisik ang mga mata. Bahay ko to, Hayo. At gusto ko, lahat ay perpekto. Bahay ko. Hindi bahay natin. Napansin ni Hayo ang maliit na detalye na yon. Sa mga nakalipas na linggo, palagi na lang ako. Para sa akin. Gusto ko. Tila siya ay naging isang anino na lang sa loob ng tahanang sinag. Ang pagdududa, na dati ay isang maliit na tiniklang sa kanyang dibdib, ay nagsimula nang lumaki. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya para uminom ng tubig nang marinig niya ang boses ni Silakbo mula sa library. Mahina ito, tila may kausap sa telepono. Dahil sa pag-aalala, lumapit siya sa siwang ng pinto para makinig. Hindi tita, ayos lang ako, sabi ni Silakbo. Malapit na. Malapit nang magbayad ang babaeng yon sa lahat ng ginawa niya sa pamilya natin. Oo, para kay Itay, para sa hustisya. Hustisya? Para sa ama nito? Anong ibig sabihin ni Silakbo? Kinabukasan, habang naliligo si Silakbo, hindi na napigilan ni Hayo ang sarili. Ang kanyang pagdududa ay mas malakas pa sa kanyang takot. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Alam niyang mali ang ginagawa niya, pero kailangan niya ng kasagutan. Sinimulan niyang halongkatin ang mga gamit ni Silakbo. Binuksan niya ang drawer ng damit nito. Sa ilalim ng mga sutlang damit panloob, may nakita siyang isang kahon.
Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga bagay na hindi niya maintindihan. Mga lumang litrato ng isang lalaking hindi niya kilala at isang naninilaw na clipping ng dyaryo. Kinuha niya ito. Ito ay ang balita tungkol sa aksidenteng ikinamatay ng kanyang ama-amahan, si Luntian Magtanggol. Bakit may kopya nito si Silakbo? Binasa niya ang balita at ang kanyang mga mata ay napako sa isang pangungusap. Driver ng truck na si Ricardo Almeda ay nahatulan ng pagkabilanggo. Almeda, pareho ng apelyido ni Silakbo. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Nagkataon lang ba ito? Bigla niyang naalala ang kwintas, ang locket na palaging suot ni Silakbo na hindi nito hinuhubad kahit kailan. Nakita niya itong nakapatong sa ibabaw ng vanity table. Kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito na lang ang natitira sa akin mula kay Itay. Yan ang palaging sinasabi ni Silakbo. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na locket. Sa loob, naroon ang isang maliit na litrato ng isang lalaki. Ang mukha nito ay medyo kupas na, ngunit malinaw pa rin. Pagkatapos, tiningnan niyang muli ang litrato sa dyaryo, ang litrato ng lalaking inaaresto ng pulis. Ang mukha sa locket at ang mukha sa dyaryo, iisa. Ang lalaking pumatay sa ama-amahan niya ay ang ama ni Silakbo. Nabitawan ni Hayo ang kwintas. Ang maliit na kalansing nito sa sahig ay parang dagundong ng kulog sa kanyang tainga. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kabuluhan. Ang galit ni Silakbo, ang pag-uusap nila sa telepono tungkol sa hustisya, ang pagpupumilit nitong kunin ang bahay. Hindi ito pag-ibig. Hindi kailanman ito naging pag-ibig. Ito ay paghihiganti. At siya ang naging instrumento. Ang tangang-tanga at bulag na instrumento para sirain ang sarili niyang ina. Napaupo siya sa sahig. Sapo ang kanyang ulo. Ang 4 na sulok ng marangyang kwarto ay tila unti-unting lumiliit. Sinisikip ang kanyang paghinga. Ang imahe ng kanyang ina na umiiyak sa ilalim ng ulan ay bumalik. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang kasalanan. Anong ginawa ko? Bulong niya sa kawalan habang ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang ikalawang pagdinig ay mas mabigat kaysa sa una. Ang tensyon sa loob ng korte ay halos hiniwa ng kutsilyo. Ngayong alam na ni Diwa ang katotohanan, ang pagtingin niya kay Silakbo ay hindi na lang puno ng sakit, kundi ng isang halo ng awa at takot. Si Hayo naman ay parang isang kaluluwang ligaw. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang mga mata, at hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi niya masabi. Nagsimula si Atty. Serrano sa kanyang cross-examination kay Silakbo. Miss Almeida, mahinahong panimula ng abogado. You claim that you and Mr. Di Maculangan acquired the property for your future. Is that correct? Yes, matatag na sagot ni Silakbo kahit na ang mga mata nito ay nagbabaga. So this is all about love? About building a future together? Yes, muling sagot ni Silakbo. Naglakad si Atty. Serrano palapit sa kinatatayuan ng dalaga. May hawak na isang folder. Miss Almeda, does the name Ricardo Almeda sound familiar to you? Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nakita ng lahat ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Silakbo. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang kandungan. He was my father. Halos pabulong na sagot niya. Your father, Paza. Pag-uulit ni Atty. Serrano, naglakad siya patungo sa hukom. Your Honor, I would like to present Exhibit C, a certified true copy of the police report from a vehicular accident that occurred 20 years ago. Kung ibinigay ng abogado ang dokumento, ang abogado ni Silakbo ay agad na tumayo. Objection! This is irrelevant to the case. With all due respect, Your Honor, this is the entire case. Mariyang sabi ni Atty. Serrano.
The victim in that accident was Mr. Luntian Magtanggol, the late husband of my client, and the driver found at fault was Mr. Ricardo Almeda. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang lahat ng mata ay napunta kay Silakbo, na ngayon ay namumutla na. Miss Almeda, nagpatuloy si Attorney Serrano. Ang boses ay parang isang matalim na punyal. Hindi ba totoo na ang paglapit mo kay Hayo Di Makulangan ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang planadong paghihiganti? Hindi ba't ginamit mo lang ang anak para sirain ang ina? Objection! Speculation! Sigaw ng kabilang abogado. I will rephrase. Sabi ni Attorney Serrano, Miss Almeda, is it just a coincidence that you targeted the son of the very woman you blame for your father's misfortune? Doon na sumabog si Silakbo. Ang maskara ng kahinahunan na suot niya sa loob ng maraming taon ay biglang nabasag. Tumayo siya. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at luha. Coincidence? Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Walang coincidence dito. Planado ang lahat. Lahat ay natigilan. Maging ang kanyang abogado ay napanganga. Sinira ng pamilya ninyo ang buhay namin. Sigaw niya nakaturo kay Diwa. Habang kayo ay namumuhay ng marangya sa bahay na yan, ang tatay ko ay nabubulok sa kulungan. Ang nanay ko namatay sa sama ng loob. At ako, lumaki ako sa hirap. Dala-dala ang pangako na isang araw babawi ako. Ang bawat salita ay puno ng puot at sakit na naipon sa loob ng 20 taon. Ang bahay na yan, ang pera, kulang pa yan. Patuloy niya sa pagsigaw. Ang gusto ko, maramdaman mo ang nararamdaman ko, ang mawalan ng lahat, ang pagtaksila ng sarili mong hindi niya natapos ang sasabihin. Napatingin siya kay Hayo. Si Hayo ay nakatayo, nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong dinurog at winasak. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isa palang malaking kasinungalingan. Ang babaeng minahal niya ay ginamit lang siya. Hayo. Nagsimulang manghina ang boses ni Silakbo. Tila ngayon lang napagtanto ang kanyang ginawa. Ngunit huli na ang lahat. Ang mundo ni Hayo ay gumuho na. Tumingin siya mula kay Silakbo patungo sa kanyang ina. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Diwa. Isang sakit na siya ang may kagagawan. Siya ang naging tulay. Siya ang naging sandata. Sa gitna ng kaguluhan, malakas na pumalo ang gavel ng hukom. Order in the court! Order! Ngunit hindi na ito naririnig ni Hayo. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina na puno ng luha. Ang inang itinaboy niya. Ang inang sinaktan niya. Ang inang binaliwala niya para sa isang kasinungalingan. Isang salita lang ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang salitang puno ng lahat ng pagsisisi sa buong mundo. Isang salitang halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Inay. Matapos ang iskandalosong pagdinig sa korte, ang lahat ay nagbago. Ang kaso ay halos sigurado ng panalo para sa panig ni Diwa. Si Silakbo ay nahaharap sa mga kasong perjury at fraud. Ngunit para kay Hayo, ang lahat ng yon ay wala ng halaga. Ang tunay na sentensya para sa kanya ay hindi magmumula sa hukom. Ito ay ang habambuhay na bigat ng kanyang kasalanan. Umalis siya sa tahanang sinag ng gabing iyon. Hindi na niya kayang manatili pa sa isang lugar na naging simbolo ng kanyang kataksilan. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay parang may nakakabit na kadena sa kanyang mga paa. Hindi niya magawang harapin ang ina. Paano? Anong sasabihin niya? Anong salita ang kayang maghilom sa sugat na nilikha niya? Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Naalala niya noong bata pa siya, kapag nadadapa siya, ang unang tumatakbo para buhatin siya ay ang kanyang ina. Kapag may sakit siya, magdamag itong nagbabantay sa tabi niya. Ang bawat tagumpay niya sa eskwela, gaano man kaliit,
ay ipinagdiriwang nito na parang nanalo sa loto. Ibinigay nito ang lahat at sinuklian niya ito ng pagtataksil. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na lugar, isang maliit na parke na may luma at kalawanging mga duyan. Dito siya madalas dalhin ni Diwa noong bata pa siya. Umupo siya sa isa sa mga duyan, dahan-dahang umuugoy. Ang bawat ugoy ay tila nagbabalik sa kanya sa isang panahong mas simple, isang panahong ang tanging problema niya lang ay kung paano aabutin ang pinakamataas na bahagi ng slide. Dito, sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, tuluyan nang bumigay si Hayo. Humagulgol siya, isang iyak na hindi niya kailanman iniyak sa buong buhay niya. Isang iyak na puno ng lahat ng sakit, kahihiyan, at pagsisisi na kayang maramdaman ng isang tao. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa kanyang sarili. Umiyak siya para sa pamilyang sinira niya. Alam niyang hindi sapat ang pag-iyak. Nang maubos na ang kanyang mga luha, naglakad siya patungo sa isang convenience store. Bumili siya ng isang papel at ballpen. Bumalik siya sa parke. Sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw, sinimulan niyang isulat ang isang liham. Ang pinakamahirap na liham na isusulat niya sa kanyang buong buhay. Inay, hindi ko po alam kung paano sisimulan ito. At lalong hindi ko po alam kung may karapatan pa ba akong tawagin kayong inay. Wala pong sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Nabulag po ako, inay. Nabulag ako sa mga pangako. Sa pangarap ng isang buhay na hindi naman pala para sa akin. Hinayaan kong manipulahin ako. Hinayaan kong gamitin ako para saktan ang nag-iisang tao na hindi kailanman bumitaw sa akin. Naaalala ko po lahat. Ang mga sakripisyo nyo. Ang mga gabing hindi kayo natutulog kapag may sakit ako. Ang pagtitipid nyo sa sarili para lang maibigay ang mga gusto ko. Ibinigay nyo po ang lahat at ang isinukli ko ay ang pinakamasakit na uri ng kataksilan. Hindi po ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi ko ito deserve. Isinusulat ko po ito para sabihin sa inyo ang totoo mula sa puso ko. Patawarin niyo po sana ang sarili niyo. Wala po kayong pagkukulang bilang ina. Ako po ang nagkulang bilang anak. Handa po akong harapin ang lahat ng parusa. Sasabihin ko po ang lahat sa korte. Tatanggapin ko po ang anumang kahihinatnan ng mga ginawa ko. Ito na lang po ang tanging paraan para maipakita ko kung gaano ako nagsisisi. Sana, balang araw, sa mata ng Diyos, mapatawad niyo po ako. Ang nagkasala ninyong anak, Hayo, ang bawat letra ay basa ng kanyang luha. Nang matapos, tinupi niya ang liham. Naglakad siya patungo sa pansamantalang tinutuluyan ni Diwa. Gabi na at tahimik na ang paligid. Hindi siya kumatok. Wala siyang lakas ng loob. Dahan-dahan niyang isinilid ang liham sa ilalim ng pinto. Tinitigan niya ang pinto sa huling pagkakataon. Sa likod nito ay ang babaeng sinira niya ang puso. Tumalikod siya at naglakad palayo. Dala-dala ang bigat na marahil ay habang buhay niyang papasanin. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Nakita ni Diwa ang isang nakatuping papel sa sahig. Pinulot niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makilala niya ang sulat kamay. Ang sulat kamay ng kanyang anak. Lumipas ang isang taon. Ang hangin sa umaga ay sariwa at puno ng pangako ng isang bagong simula. Nakatayo si Diwa magtanggol sa harap ng isang bagong tayong gusali. Simple lang ito, ngunit matatag at puno ng liwanag. Sa itaas ng malaking pinto nito ay may nakaukit na mga salita sa kahoy. Kanlungan ng Diwa. Maraming nangyari sa loob ng isang taon. Gaya ng inaasahan na ipanalo ni Diwa ang kaso. Si Silakbo Almeda ay napatunayang nagkasala ng fraud at perjury at kasalukuyang pinagdudusahan ang kanyang mga ginawa sa kulungan. Si Hayo naman, bilang pagpapakita ng kanyang pagsisisi, ay tumestigo laban dito at buong pusong tinanggap ang hatol sa kanya.
Isang taon ng community service at pagbabayad pinsala. Naibalik kay Diwa ang tahanang sinag, ang bahay na naging dahilan ng lahat ng kanyang sakit. Ngunit sa halip na bumalik dito, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat. Ibinenta niya ito. Para sa kanya, ang tahanang sinag ay isang kabanata na kailangan ng isara. Ang mga alaala, masaya man o malungkot, ay mananatili sa kanyang puso. Pero ang mismong istruktura ay isang paalala ng isang sakit na ayaw na niyang balikan. Ginamit niya ang perang pinagbentahan, kasama ang 500 milyong pisong matagal niyang itinago para itayo ang kanlungan ng Diwa, isang tahanan at sentro para sa mga inang inabandona, pinalayas at nawalan ng pag-asa tulad niya. Ngayon ang araw ng formal na pagbubukas nito. Maraming tao, mga opisyal ng barangay, mga donor, mga kaibigan, at ang mga unang residente ng kanlungan. Tumayo si Diwa sa harap ng mikropono para magbigay ng kanyang talumpati. Ang babaeng dati ay halos gumuho na sa korte, ay nakatayo ngayon ng may dignidad at lakas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Marami po ang nagtatanong sa akin, bakit ko ito ginawa? Bakit ko ipinagpalit ang isang magarang bahay para sa isang lugar na tulad nito? Huminga siya ng malalim. Dahil naranasan ko po ang mawalan. Naranasan kong itaboy. Naranasan kong maramdaman nang niwala na akong halaga sa mundo. At sa pinakamadilim na sandali ng buhay ko, may mga taong tumulong sa akin. Mga taong nagbigay ng kanlungan kahit hindi nila ako kilala. Tumingin siya sa direksyon ni Aling Karing na ngayon ay isa sa mga namamahala ng center at ngumiti. Ang lugar na ito, pagpapatuloy niya, ay itinayo mula sa isang malaking trahedya. Ang pondong ginamit dito ay nagmula sa sakit at pagkawala. Ngunit naniniwala po ako na hindi tayo binibigyan ng pagsubok para lang tayo saktan. Binibigyan tayo ng sugat para matutunan natin kung paano maghilom at kung paano tumulong sa paghilom ng iba. Ang pagpapatawad po ay isang mahirap na daan. Ngunit natutunan ko na ang unang taong kailangan nating patawarin ay ang ating mga sarili. At pagkatapos, ang ating mga anak. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang sulok sa di kalayuan, sa labas ng gate ng kanlungan. Naroon si Hayo. Nakasuot ito ng simpleng damit trabaho, pawisan, at halatang galing sa kanyang community service sa kalapit na construction site. Payat ito, ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong uri ng kapanatagan. Hindi ito lumapit. Nakatayo lang ito roon. Pinapanood ang kanyang ina mula sa malayo, puno ng paggalang, paghanga at pagsisisi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Ngunit sa isang tingin na yon, lahat ay nasabi na. Isang tingin na nagsasabing, naiintindihan ko. Isang tingin na nagsasabing, patawad. Isang tingin na nagsasabing, may pag-asa pa. Ngumiti si Diwa sa kanyang anak. Isang maliit, ngunit tunay na ngiti. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa mga tao. Ang kanlungan ng Diwa ay bukas na po para sa lahat ng inang nangangailangan ng masisilungan, hindi lang ng bubong, kundi ng pag-unawa at pag-asa. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng masigabong palakpakan. Lumapit sa kanya ang isang babae. Isa sa mga residente, dala ang kanyang sanggol. Salamat po, Nay Diwa, sabi ng babae. Naiiyak. Hinaplos ni Diwa ang pisngi ng sanggol at ngumiti. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, nahanap na niya ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito isang bahay na gawa sa bato at kahoy. Ito ay isang tahanang itinayo mula sa pagmamahal, pagpapatawad, at isang bagong tuklas na layunin. At dito po nagtatapos ang kwento ni Diwa Magtanggol. Isang paglalakbay na nagturo sa atin
na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kayamanan o ari-arian, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamatinding sakit at gamitin ito para maging liwanag sa iba. Ipinakita niya na ang pagpapatawad, gaano man kahirap, ang tanging susi sa tunay na kapayapaan ng puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sa bawat bighati, sa bawat galit, at sa bawat pag-asa, naramdaman namin ang inyong pakikiisa. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Ano ang masasabi ninyo sa pagbabagong buhay ni Diwa at sa pagsisisi ni Heyo? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.